O, ito pa ho. Isa pa po, Attorney Lorna Kapunan pa ulit, mga kababayan. Hindi ko sa irregular kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda. Ang pagkakaintindi niya sa irregular, kaduda-duda, tama ba? Medyo limited ang aking Tagalog or Pilipino. Ang pagkaintindi ko sa irregular kaduda-duda. Tama? Kaduda-duda, irregular. O, hindi regular, kaduda-duda, hindi normal. Kaduda-duda, irregular. Tama ba? Counsel for Respondent, if you can help me in this translation, I'd happily welcome your translation. Unnecessary sa Pilipino, unnecessary, hindi kailangan. Hindi ganun kailangan. Irregular is hindi palagi, hindi kinagawian. Yon, tama si Chis Escudero. Hindi kinagawian, hindi regular. Ang regular, yun yung laging ginagawa at yun yung normal sa paningin ng tao, no? Irregular, hindi normal, hindi nakaugalian, hindi kasama sa daloy pang araw-araw o lagi, di ba? O, tapos yung sumunod, Hindi pangkaraniwan. Hindi pangkaraniwan. Irregular. Kasi ang Council alam for ko, Respondent, you agree? Hindi pangkaraniwan. Yes, Your Honor, I agree. sabi ni Tira Balde, hindi madalas gawin. Uy, baka mamaya yung pangalan mo nasa confidential funds din, ha, Tira Balde. Di ba? Baka mamaya nandoon din. Ang daming pangalan yan. Mamaya kasama ka na sa nasabing napagbilahan ng impormasyon. kasi ang nalaman lang natin the other day is unusual. Ngayon naman, irregular. Hindi pangkaraniwan. pangkaraniwan. Hindi normal. Unnecessary. Hindi kailangan. Your Honor, I with all due respect again, if you may just ask the question na lang po. Sandali, preliminary, Your Honor, preliminary. Because this is already... Mainipin pala yung kampo ni Sara Duterte. Mainipin yung depensa nila. Sila nga ilang beses ask and answer na yung mga pinagtatatanong nila Paulit-ulit na lang ho. Tapos dito may inip. Siyempre, ganyan yung diskarte ni Attorney Lorna Kapunan. I think we all know what's happening here. Ako kaya mo pinipigil. In any event, Your Honor, give me some leeway here. This is the last question before we break up for lunch. And considering Siguro alam na nila kung ano yung mga nakasulat at kung ano yung talagang pupuntuhin ni Attorney Lorna Kapunan. As for the ruling of the the court, Your Honor. victory of Ayala, Your Honor, we're all in a happy mood. Let Council wind up with this, with her direct Council for Respondent. Let's give her some leeway. We submit. Let's help in translating more accurate. Sabi ni Sir Archie Beroya, sinadyang gawin at pinagtripan habang nililista ang mga names at nagtatawanan pa sila. Yan ang nakikita ko po, mga kababayan. Oy, wala, ganito, bahala na kayo, gawin nyo yan. Sige. Ano ba yung kanina? Tinigasan. Tapos tama. Ito naman. Ano ba yung isa? Ano yung Chino. Lagay mo, Chino. Pasha. Wala. Tawa na naman. Habang ang pondo po ng bayang Pilipinas, yung nandoon nakapaloob sa mga pinaggagawa nila. Unnecessary, hindi kailangan. Excessive, labis. Extravagant. Extravagant. Extravagant? Madami? Super? Todo na, ganon. Hindi, yun yata yung sasabihin Maluho, yan. Ang nakalagay dito, bongga kaday. Extravagant. Bongga, extravagant. At lastly, ang Bongga kaday. Talagang pinaglaruan nila, unconscionable. Sabi na Attorney Virgil, kasuklam, unconscionable. Okay, Mr. Witness, sa binasa natin,
Section 1. Saan, if at all, itong mga binasa ko, saan babagsak itong... Objection, Your Honor. Question calls for a conclusion. Okay. In relation to his observation only, not as to the conclusion of law, given that there is not a final disposition We submit. of the matter at hand. In relation to your observation and based Hindi, kasi siya yung nagsabi di ba? Si Powa yung nagsabi na mukhang alam na po natin kung saan pupunta ito. Oh, ayan, dahil tinatanong ka kung saan babagsak. on the audited documents, will it fall, if any, under any of these enumeration? Yes, ma'am. Under po the irregular expenditures. Irregular. Dahil irregular po siya dahil hindi po siya compliant or hindi po siya hindi po siya compliant with the provisions of the Joint Circular 2015-01, which is an issuance po of the COA, the DBM, the DILG, the GOCC, GCG, and the Department of National Education, National Defense rather. Okay, and my last question to you, Mr. Witness. Alam niyo, lawyer din pala yung yung huling etong witness no? Let us go now to paragraph 8.3 of the joint circular. And this is being flashed on the screen. For the record and for better appreciation of this Sabi, dito ni Sir Archie Beroya, grabe mga animal na pinagtatanggol pa ang mga senador na pakain natin. So sad. honorable court. Please read paragraph 8.3. Under item 8.3, failure of the accountable officer to liquidate any public funds for which he is accountable upon demand by any duly authorized officer shall be prima facie evidence that he has put such missing funds or property to personal use and benefit. Okay. So nakalagay dito sa 8.3, you are a lawyer as well, Mr. Witness, apart from an auditor. Biruin mo yung mga witness mga kababayan. Yung isa, yung medyo nauna, yung Kalilong ba? Si Kalilong, hindi lawyer. Pero mataas ang pinag-aralan, mga kababayan. At napakadami niyang naging mga pagsasanay po para doon sa doon sa sinasabing dapat niya ipaliwanag. Yung pangalawa, mga boss Chipamo sir, lawyer. Si Jeremy. No, yung pangatlo, lawyer din mga kababayan. Na si Director Matibag, ito pang-apat. Si Wami, lawyer pa din mga bossing. Ano ang Kaya hindi nila mapaikot Kaya hindi nila yung malaro itong mga witness ng kabila. ibig sabihin dito ng prima facie evidence? Ang ibig sabihin po ng prima facie evidence under 8.3 ay nagkaroon po ng presumption na ginamit yung funds for the personal use and benefit of the accountable officers. So kung ang accountable officer at masasabi mo ba na ang Vice President at ang and concurrently Secretary of Education, masasabi mo ba na accountable officer ito? Based on the joint circular po, yes po, kasi under the joint circular, it shall be the responsibilities of the head of agency to oversee the agency-wide use of the confidential fund and to ensure compliance with the requirements of the joint circular. And also, inattest po ni Vice President in her capacity as the Vice President of the Philippines and the Secretary of the DepEd, yung certification ng accountable officers na ginamit yung pondo for their confidential expenses. Okay. Ngayon, ang confidential fund, sa binasa mo, ang confidential fund ba ay public fund? Yes, ma'am. Yung post-audit mo naman, nasa Sabi ni Sir Lou, Sir Mark, ongoing po ang press ko ni Sec John V. Cremulya. Fake daw po ang news na nahuli si Senator Bato. Hindi po totoo. Pakana lang ng DDS. Yun nga yung ina-explain natin. Ano po? Post nila Harry Roque, meron nga daw ba na naghudas kay Bato de la Rosa? Post nila Jimmy Bondoc. Kasi nga po, eto, yung mga pinapanood natin ngayon na impeachment
versus Vice Presidente talagang malaliman na po. Kaya sila, kinakailangan nila mag-divert o maglagay ng isang issue na hindi sila masasaktan masyado o hindi naman kawalan sa kanila para pumokus yung isipan ng mamamayang Pilipino, no? Papunta doon sa issue na to at hindi natin pansinin etong impeachment. Madami silang paek-ek, madami silang kaartihang kalandian ho, mga kababayan. Akala nila ganun-ganun lang po, no? Tingnan nyo po, yung impeachment po ngayon, mga bossing, ilan ang nanonood? 62,000. Kaya po, kaya po yung mga regular na mga manonood natin na nakapokus po sa impeachment. Mamayang hapon po o mamayang gabi, yun yung topic natin dito. Yun yung topic natin dito. Dito, recap tayo ngayon. No? Pero live tayo ngayon. Sinabi mo ay irregular, may discrepancies. Ito ba ay ang inaudit mo ay liquidation documents ng Vice President? For the fourth quarter of 2022 until third quarter of 2023 po. Yes po. At sinabi Ayan, tignan nyo yung bigat ng mga tao at yung mga bigat na nalalaman natin dito, mga kababayan. Pati yung walang mga dokumento, etc. para doon sa 62.5 million na confidential funds po, mga bossing. Ngayon,